Hey, what's up sa inyo mga kaballers? What's up sa inyo mga kapito? Isang mapagpalang araw ulit sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga solid subscribers dyan, sa lahat ng mga naghihintay ng ating vlog dito sa ating channel, channel ni Uncle B. At sa video ito, ay pag-uusapan natin ang tinatawag na technique. Okay? Sa technique tayo ng mga referees, kung paano i-handle ang mga sitwasyon, okay, regarding kay coach at sa mga players. Yung mga karaniwan yung mga coaches kapag may mga argument regarding sa mga call ng mga referees at yung mga players may mga argument. So yun ang itatakil natin sa video na to. Okay mga ballers, mga kapito, kung paano natin i-handle yan. So ang video na to ay para sa lahat ng mga bagong referees. Okay? Para sa mga coaches at para sa mga players. Okay? Yan ang ating pag-uusapan sa episode na to. Lagi natin tatandaan mga kaballers, mga kapito, okay, na ang basketball, okay, natural dyan na magkakaroon ng tinatawag na parang challenge, okay, parang lang. Pero sa mga maliliit na liga kasi minsan nangyayari yung kino-contest ng mga coaches yung call ng mga referees at ganun din yung mga players, kino-contest nila yung call ng mga referees kapag hindi sila satisfied doon sa call ng referees. Ngayon, may isang subscriber, followers. Hindi ko na matandaan kung sino sa dami ng mga nagtatanong dito sa ating YouTube channel. Nabasa ko, nadaanan ko na sinasabi kung paano ang tamang approach. Okay? O yung paano ba ang tamang technique sa mga challenge o sa mga argument o mga tanong ng mga coaches at ng mga players kung paano sasagutin yun. Mga ballers, mga kapito, mag-focus muna tayo sa mga referees. So, tatlo ang pagpupukusan natin. Referees, coaches, at saka players. Okay? So, sa mga referees muna tayo, lalong-lalo na sa mga bagong player, sa mga bagong referees na ngayon pa lang natututong tumawag. Okay? Yung mga first-timer na mga referees, sa mga isang taon pa lang tumatawag, o mga 2 years pa lang, mga bagong referees. Okay? Na ang passion, ang pag-referee, na-involve sila sa larong basketball, napapamahal na sa kanila yung laro na yan, and then nag-decide silang maging isang basketball referees. Doon muna tayong mag-focus. Okay? Unang-una mga kapito, sa lahat ng mga bagong referees, dapat tayong mga referees, baguhan man o luma, dapat nag-aaral po tayo ng tinatawag na mga rules and regulations. Okay? OBR at saka OBRI, yung official basketball rules, at saka official basketball rules interpretation. Dapat yung parehas na aklat na yan, pinag-aaralan natin yung mga scenarios. Nandiyan naman lahat Okay? Nandiyan lahat sa dalawang aklat na yan. So, pagtyagaan natin na basahin. Hindi po pwedeng nagre-referee tayo na gusto lang natin mag-referee. Basically, marunong na tayong tumawag, marunong na tayo ng mga hand signals, ang movement bilang referees, rotation sa loob ng basketball court, switching, commonly yung mga bagong referees ngayon, yun lang talaga ang marunong sila, doon lang sila nagpo-focus. Okay? Which is na mali. Okay? At ang alam nila sa tinatawag na mga rules and regulations ng basketball ay napakalimitado. Kaya china-challenge sila ng tinatawag ng mga coaches at mga players sa loob ng basketball court kapag hindi sila satisfied doon sa call mo, sa call ng mga referees. Ngayon, paano mo sila sasagutin ng maayos kung hindi mo alam ang tinatawag ng mga rules and regulations na nakasulat sa ilalim ng FIBA. So dapat pag-aralan natin. Pagtyagaan natin yan mga kapito, dahil trabaho natin yan Isa yan sa mga responsibilidad natin na alamin ang mga rules and regulations. Dahil yan ang sandata lang nakasama natin sa loob ng basketball court. Wala nang iba. Okay, dahil ang mga coaches, mga referees, ang mga players at yung mga audience na yun, hindi yan tumitingin kung paano ka tumakbo sa loob ng basketball. Pag di ka nila nakikita, invisible ka. Ang mga audience, ang mga players, ang mga coaches usually nakatingin yan sa mga players na naglalaro sa loob ng basketball court. So wala silang pakialam tungkol sa mga switching natin, tungkol sa mga rotations natin. Okay? Pero mas may pakialam sila kung gaano kalawak ang pag-intindi mo sa tinatawag na rules and regulations ng basketball dahil maraming instances na nagtatanong sila. Doon napupokus minsan ang mga audience sa referees. Okay, ngayon kung marunong ka sa mga rules and regulations,
masasagot mo sila ng maayos. Yun ang dapat maging isang karakteristik ng referees. Okay? Hindi lang marunong kang pumito, marunong kang mag-switching. Okay? Hindi lang yon. Yung mga movements, hindi lang yon. Okay? Importante rin ang tinatawag na kaalaman pagdating sa rules and regulations para makapagpaliwanag ka sa kanila at masatisfied mo sila. Alright? Tungkol sa mga nangyayari sa loob ng basketball court kapag may challenge sila o meron silang tinatawag, kapag tatanong. Okay mga kaballers, mga kapito, para sa mga records. Magpunta tayo kay coach. Okay? Pagdating naman kay coach, lagi natin tatandaan sa mga coaches na ang pagtatanong sa referee, alright, dapat, maayos. Okay? Part yan ng pagiging coach. Maayos dapat ang pagtatanong mo sa mga referees. Hindi po pwedeng nagtatanong ka, pasigaw, pagalit, hatulang ka lang ng referees ang tinatawag na sportsmanlike behavior. Mate-technical ka lang sa kanya kapag mali ang way ng pagtatanong mo kasi nasa rules and regulations yan eh. So, ibig sabihin, eto na, papasok na rin ang tinatawag na pag-aaral ng mga coaches sa mga rules and regulations. Importante yan. Hindi po pwedeng marunong ka lang gumawa ng play, coach ka na. Okay? Hindi po pwedeng naka-focus ka doon sa mga players mo. Kailangan malaman mo rin ang tinatawag na rules and regulations. Kaya kapag nagkaroon ka ng pagtatanong sa mga referees, magiging maayos ang pagtatanong mo kasi isa sa mga rules yan eh, na kailangan maayos ang pagtatanong mo sa mga referees. Mga ballers, so yung para sa mga coach, lagi natin tatandaan yan na hindi lang ang mga referees ang nag-aaral ng mga rules and regulations, pati yung mga coaches dapat alam yan. Kaya nga sa bansa dati doon na pinuntahan ko, o kahit dito sa Pilipinas, nakikita ko naman kung may training and seminar sa mga referees para maging referees, meron din training and seminar sa mga coaches para maging coach. Okay? Para maging legit. O, eligible na coach siya. Hindi po pwedeng sasalang ka na lang dyan na coach ka na. Okay, may pinagdadaanan din ng mga coach na training and seminar. So, kailangan mag-undergo din kayo sa ganyan, ano? Hindi po pwede ang mga referees lang ang nag-undergo sa mga training and seminars para maging isang referee. Ganon din dapat ang coach. Mag-undergo kayo ng mga training and seminars para maging isang coach. Okay? Mga ballers, mga kapito. So, yun lang. Medyo kalmahan lang natin. Yun yung pinaka-point. Sa lahat ng mga coaches, kalmahan lang natin ang pagtatanong sa referees. Okay, dahil tao rin naman yan eh. Pag binastos mo yan, hindi yan makikinig sa'yo. Okay? Magyayari dyan, mate-technical ka lang, mas worst situation yan. Kaya kailangan, maayos tayo makipag-usap. Ay mga ballers, mga kapito. So, dumako naman tayo sa mga players. Okay, sa lahat ng mga players, mga naglalaro dyan. Okay, kung meron kayong katanungan sa mga referees, ganun din. Yung kailangan malumanay lang. Alright? So, para masagot kayo. Lagi nyo lang tatandaan sa mga players na nagtatanong, hindi kayo kaagad sasagutin ng referees kung may katanungan kayo during the game na tumatakbo yung oras. Okay, na continuous yung laro. Ang mga referees, naghihintayan ng tinatawag na dead ball situation bago kayo masagot. Okay? So, magtanong kayo sa kanila ng maayos at sasagutin naman kayo ng mga referees. Alright? So, yun ang natin. Ang tinatawag na tama. Okay? Sa loob ng basketball court, kung paano ina-approach ang mga referees. So, ganun din sa coach. Wala namang pinagkaiba dyan sa player. Okay? So, minsan mainit ang ulo ng mga players na nagtatanong at hindi maganda ang pagtatanong, ganun din ang pwedeng mangyari sa inyo. Mate-technical lang kayo. So, lagi nyo tatandaan sa lahat ng mga players, yung mga worst scenario na pwedeng mangyari. Okay? Kasi kung papadala kayo sa emosyon nyo at kakaroon kayo ng masakit na salita na ibabato sa mga referees, ilalagay nyo lang sa sitwasyon na pangit ang team nyo. Malay mo, diba? Nasa crucial game. Tapos, nabigla lang kayo matatawagan ng ganyang technical foul na wala naman talagang napaka-worst na sitwasyon, na hindi dapat mangyari. Wag na, kumbaga kalmahan nyo lang rin yung sarili nyo, nakapokus kayo sa laro, hindi sa mga referees. Ay mga kaballers, mga kapito, so all in all,
Ibig sabihin, ang referees may trabaho, ang coach may trabaho, ang mga players may trabaho. So, gawin natin yung trabaho na lang natin. Okay? Kasi, once na pumito na ang referee at nagkaroon ng infraction, hindi na natin mababali yan. Okay? Ang maganda na lang dyan, magtanong lang tayo ng maayos kung paano nangyari yun. Sa mga ganong pagkakataon, narespeto natin ang isa't isa. Kasi wala namang, hindi ka naman narespeto ng kapwa mo kung pasigaw ka magtanong, di ba? Galit ka magtanong, hindi ka respeto ng kapwa mo. Ganon din ang referees naman. So, mutual lang, okay, para sa paglalaro ng basketball. Lagi natin tatandaan ang salitang basketball, okay, na minahal na natin, na sports yan. Okay, lahat ng tinatawag na unsportsmanlike behavior, o hindi pagpapakita na tinatawag na sportsmanship, ay merong kaukulang tinatawag na charge yan. Okay? At malalagay kayo sa sitwasyon na hindi nyo magugustuhan talaga. May mga kaballers, mga kapito. So yun, ang ating maiksing advice lang, ano. So maliwanag yun. Doon sa nagtanong sa atin sa ating channel na to, no. At wag sa mga referees naman, in addition, huwag nyo namang isnabin yung mga pag mga nagtatanong ang mga players, ang mga coaches. Huwag natin isnabin, ano. Pwede tayong magsabi na, sir, teka lang po, on the go pang game, mamaya na. Yung mabilis na, ano na, yung mga senyas lang na, coach mamaya, o yung mga players, okay, mamaya sasagutin natin yan. On the go muna tayo. So lahat may verbal communication sa mga coaches, sa mga players, yung mga signal, signal natin na hindi tayo nagpapadala sa emosyon natin. Okay, kalma lang tayo. Alright, dahil wala namang personalan dyan sa larong basketball. Okay? Basta ibigay lang natin yung fair play, yung tamang judgment, yung consistency ng mga referees, ibigay natin. Huwag nating maganda yung pagtatanong, ini-snub natin. Gumawa tayo ng way during dead ball situation, balikan natin sila, at kausapin natin sila ng maganda. Hindi naman yung mayabang tayo, dahil tayo ang may authority, tayo ang nasa loob ng basketball court ng mga referees. Huwag naman maging abusado tayo sa ating authority. Dapat meron din karapatan ng mga players sa mga coaches malaman kung may mga katanungan sila. Sa ganung pamamaraan, naiihay natin ang respeto galing sa kanila. Kaya nga sabi ko sa inyo sa lahat ng mga bagong referees, ang pinaka-point dyan is that mag-aral tayo ng mga rules and regulations para pag may tanong, alam natin sagutin. Okay? And then, siyempre, hindi naman lahat ng referees perfecto, di ba? Gaya nga ng sinasabi kong madalas, may mga pagkakamali. Pero once na naitawag na yan, na-call na yan. Kaya lalo na't mabilis minsan ng facing ng laro. So, once na nagkaroon ng infraction, meron ng pito ang referee, hindi panindigan na natin ang mga call natin. Kaya sa lahat ng mga referees, yung mga advice ko sa inyo, huwag kayo tatawag ng isang infraction o rin ng isang violation na doubt kayo sa tawag nyo. Kailangan lagi solid ang tawag. Kung doon na ang tawag, yun na ang tawag. And then lagi natin sasamahan ng tinatawag na verbal communication. Okay? Magsimula sa tinatawag sa floor, sa ating pag-referee hanggang sa ating tinatawag na pag-report sa table official, lahat yan may verbal communication. Ang mga verbal communication ng mga referees, dapat short pero clear. Okay? Yan ang ating tips, mga techniques paano pagiging isang referee sa loob ng basketball court. Okay mga kapito, mga kaballers, so maliwanag ang ating mga advice sa lahat ng mga kabaro natin at sa lahat ng mga coaches at sa lahat ng mga players. Okay, dahil naniniwala si Uncle Bill na ang larong basketball ay isang passion, mahal na mahal natin. Hindi natin kailangan magkaroon ng tinatawag na mga galit, okay, or ng pag-aaway-away sa larong basketball. Lahat yan na dadaan yan sa isang magandang usapan din. Okay, sa lahat ng mga magandang pagpapaliwanag. Alright mga kaballers, mga kapito. Ayan, balik na tayo sa ating pag-vlog na ulit at makatulong tayo sa mga kapwa nating mga kabaro, mga referees at sa mga, of course, sa mga players, sa mga coaches. Kung mayroon kayong mga katanungan regarding sa anuman topic sa basketball, sa loob ng basketball court, sa mga rules and regulations, okay, magtanong kayo dyan sa baba. Bukas ang ating comment section dyan. Alright? At sasagutin natin yan. Lahat pag nadadaanan, lahat naman yan binabasa ko at pag nadaanan natin yan, sasagutin natin yan isa-isa. Okay mga kabalors, mga kapito.
So, shoutout na lang sa lahat ng mga solid subscribers ni Uncle D. Sa lahat ng mga followers natin sa ating Facebook page. Shoutout na lang sa inyong lahat. At isang mapagpalang araw ulit sa inyong lahat. At dito ko natatapusin ang ating video. At magkita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. God bless us all. Peace out.